Tita Mercy, mabalik tayo dun sa chismisa natin. So, andun nga, yung may kasalanan ng pagko-content creating mo ay yung iyong chef na teacher slash chef, no? Dito na sa Tito Moto. Dahilan, bakit ka nag-viral? Anong video ang unang-unang nag-viral kung naaalala mo? Akala na nag-viral sa akin dito kasi nandito na kasi ako sa Milano nung may mag-viral ako. Naglalakad lang ako, namamasyal ako bago pa lang ako dito. So may nakita akong nag-acrobat ba yun, nagsasayaw. Okay. I-video ko yun. Alam mo, nag-viral siya ng 12 million. Hindi ko ina-expect. Oo. Tapos, ang daming bashers kasi dalawa kasing video yun na tig 1 minute and 30 seconds. Ngayon, meron yung part 2. Ang nag-viral yung part 1. Nahumiga lang yung babae tapos nag-ano-ano lang sila doon. Yun, nag-viral yun. And then, ang dami nagbasa akin doon. Umabot siya ng 12 million. Tapos yung part 2, hindi siya nag-viral. Naandun yung talagang climax, yung pinaka talagang nangyari. So, hindi ko ina-expect yun. And then, yung sunod na nag-viral sa akin, yung umiikot naman ako doon sa Acrobat yung ano niyo. Oo, tas hindi ko akalain. Pero yung sa mga pagluluto ko, hindi million views siya eh. Maraming views. Marami siyang reactions, pero hindi siya million views. Pero yun nga, yung unang-unang nag-viral is yung acrobat na pinost niyo. Oo, yung babaeng maganda na nakahiga siya, na iniikutan siya ng lalaking ganon. So, Tapos yung sunod na mga viral na videos niyo na ano na yung mga sunod? Yun na yung mga pagluluto ko na, table settings ko talaga nagmi-million views siya. Sobrang dami kong million views. Sa tingin nyo, ako napansin ko rin yan, pero alam mo, I'll be honest, ang nagustuhan ko talaga, yung table setting nyo, tita. Yung parang araw-araw, kung nakikita na iba't ibang bulaklak ng arrangement dito, sabi ko, ano yung talent ba yan? Nag-aral ka ba ng table setting? Nag-aral ka ba ng pag-arrange ng bulaklak, ng bongga? Kasi, grabe, parang kung nasa flower shop, eh, ang ganda ng... Sino ba namang hindi gaganahan? Magano ng kaganda yung table setting mo, tita? Hindi, yung sa pati table settings, inaral ko talaga yan. Nung nagtatrabaho ko sa Contessa, doon sa Piemonte, yung kaunanahan namin trabaho, grabe doon talaga, ang mga table niya talaga, long table. Tapos, 100 tao, 50, pinakamababa ng 30. Weekly, ganun yung ginagawa namin. Kaya hindi ako tumagal kasi nakasakit ako doon. And then, hindi ko talaga kinaya ang trabaho. Tapos, yung mga ginagamit naming, ako rin yung namamalansya doon, all around ako. Tapos, may pumupunta lang doon 3 times a week para tulungan ako maglinis. Pero si Amore sa garden mostly, nagse-serve. Doon niya ako tinuruan mag-table settings. Pero yung flower arrangement, dito ko yung natutunan sa employer ko. Kasi nag-aral din siya ng, alam mo yung kinasal yung anak niya, 6 months siyang nag-aral ng flower arrangement. Para lang siya ang personal na mag-arrange ng bulaklak para sa anak niya. Wow, nakaka-touch naman yun. Yun siya ang nagturo sa akin talaga kung paano. Tsaka alam niyo, kung mapapansin niyo pag nagko-content ako, ready na yung table. Hindi ko maipakita kung paano ko siya ginagawa. Kasi magkatulong kami ng employer namin. Siyempre, siya ang magsasabi, dito mo ilagay yan, dito mo ilagay, o ibalik mo dyan. Pero ako mostly nagtatrabaho, pero siya ang nagtuturo. Siya yung mind, siya yung brain behind yung idea. The table setting. Pero siyempre, yung kasosyalan, alam nyo, siguro kaya talaga viral to, yung mga videos nyo yan. Kasi yung kasosyalan, na alam nyo yung parang nilulook up ba natin mga Pilipino. Oo, tama. Doon namin nakikita sa videos nyo, madam. Pati yung paghuhugas nyo ng utensils na silver utensils. Na naalala ko, sinabi nyo na binabash ako dito kasi bakit daw wala daw bang dishwasher yung amo ko. Oo naman, siyempre. Hindi pwede. Very informative yun na hindi mo naman talaga siya pwedeng labhan sa dishwasher, kaya as in talagang... Lahat kasi ng ginagamit namin plato, Hermes. Wow. So, hindi namin po pwedeng hugasan yun sa washing machine, sa labas tubilya or sa dishwasher. Tapos yung mga ginagamit po naming spoon, silver talaga yun. Hindi po pwede talaga. Nabibigat talaga, tita. No? Matatanggal kami sa trabaho pagka nakita ng amo namin na damage na yung mga gamit. Tapos pinapolish mo yan from time to time, pinakikintab yan, every di ba? 2 months, nililinis siya ni Amore. Pero pagka nakatapos na siya, kailangan na uling balikan sa sobrang dami ng mga ginagawa namin. Yun. Kaya... Ito yung $1 million question. Ito ang gusto lahat itanong ng mga yan. Ito na. Gaano ba kayaman itong amo ni Tita Mercy? At sino ba itong amo ng Tita Mercy? Sa
totoo lang, hindi ko pwede talagang sabihin kung sino yung amo namin. Okay. Sobra siyang private, Okay. even sa ano, hindi mo siya masa-search. At yung kayamanan niya siguro, hindi ko alam kung hanggang saan. Wala akong alam, wala akong idea kung gano'n siya kayaman. Pero siguro makikita niyo na yon sa aking mga ipinakikitang ano. Alam niya kasing nagko-content. Alam niya yung mga niluluto ko, yung kusina. Yan, gusto ko yan itanong Tita Mercy. Kasi- Kung aware ba siya at pero aware siya na nagko-content ka? Aware siya na Pero nag-video aware ba ako. siya na ganyan kakasikat sa Pilipinas? Hindi siya aware, niya hindi niya alam. Oh my God. So hindi ko sinasabi sa kanya. And kasi hindi naman siya nagpe-Facebook, nag-i-Instagram siya. Ah. Hindi niya alam na gano'n, na nakikilala yung aking ginagawa. Hindi niya alam na big time na pala yung kanyang kasama sa bahay. At saka alam mo, binabas talaga ako ng mga viewers ko. Talaga? Kasi bakit daw ganun Bakit? kaikli lang yung video ko. Okay. Sasabihin ko po sa inyo kung bakit ganun lang kaikli yung video ko. Kasi ayaw kong ma-take advantage yung oras na ginugugol ko sa amo ko. Kasi we are well paid. Ayaw kong i-take advantage na mabait siya. Pinapayagan niya ako mag-vlog. Pinapayagan niyang i-upload yung mga niluluto ko. Tapos isa-cellphone mo buong maghapon, Hindi di ba? pwede. Kailangan hanggang 10 seconds, 15 seconds. So, okay na sa akin yun, masaya na ako. Hindi ko kailangan, siyempre nakakaya din naman sa amo na lahat na lang ng bawat kilos ko, i-content ko. No, hindi. Kailangan may mga limitation din. Ang galing Yun Tita yung Mercy, sinasabi ko. nakakahanga ka. Kasi meron kang, this is a humble job. Pero may work ethics ka, madam. May work ethics siya na ganito ang dapat sa trabaho, hindi dapat inaabuso ang amo. Yes. Napakaganda, no? Talagang Yun yung number one kong sinasabi. Tapos ang dami kong bashers. Taga-Rome. Bakit na naman Mga kaya taga-Rome ang naman? bashers ko ha. Pwede mo sabihin dito Oo, yun. naman dito. Kasi mostly talaga binabasa ko talaga yan. Lalo na pag may mga nagba-viral ako. Sa pagbe-beddings, number one, ang dami kong bashers. naapektuhan kayo sa bahay. Hindi ako naapektuhan. Kasi alam ko yung ginagawa ko. So, kasi naano sila, bakit daw ganun ako magtrabaho? Sabi ko, ganun talaga ako ever since. Nakasanayan ko ng ganun. Gusto ko perfect ako. Nobody's perfect in this world, pero I am trying my try. best para maging perfect. Ang galing nga, Yes. Tita Mercy, kasi ine-elevate mo yung trabaho. Mm-mm. Ine-elevate mo yung trabaho. Hindi pwedeng basta chuchu-chuchu lang. Ine-elevate mo talagang pang, alam mo yun, yung professional yun. Kasi- Nagiging professional yung trabaho. Kasi ang iniisip ko, binabayaran tayo ng tama. Mabait yung amo natin. Never kaming inutusan ng aming amo. Never kaming nakakita ng reklamo. Ang isa ko lang sa amo ko ka talaga, wala kaming, yung oras namin hawak niya. Ayun. Pero nagbabayad siya ng tama. Tayo naman, kailangan din natin ng pahinga. So kapag ka naman kailangan, nagsasabi naman ako, pinapayagan naman kami. So yun, wala namang problema doon. At saka, yun lagi ang sinasabi ko. Alam mo, sabi ng mga bashers, sobra ka na naman magtrabaho, nagiging tonta na daw ako doon sa ginagawa ko. No, hindi po katontahan ito kasi po, wala na nga po kami masyadong ginagawa sa amo. Iisa yung amo namin. Alam nga, hindi ko pa po ayusin yung trabaho ko, nakakahiya naman. Kaya lang kami nagkakaroon ng maraming work kapag kami mga bisita. Pero na-enjoy ko yun kasi gusto ko yung ginagawa ko. At saka yung pagluluto, table settings. Kapag nakita ko na yung ginagawa ko na ang ganda, ang sarap sa pakiramdam, wala, limot Kung ko na lahat. na-amaze nga kayo at Yes. masarap sa pakiramdam nyo, di lalo na kaming mga nanonood sa inyo, na Yeah. talagang, ako din, alam nyo, pag dumadaan kayo sa wall ko, tinitingnan ko na agad kung ano kayang table setting kaya ni Tita ngayon, ano kayang bulaklak. Kasi minsan may delivering bagong mga bulaklak, di ba? Ganyan ang mga Yes, yes. content mo. Kaya tuwan-tuwa ako. Kami ni Mark, kapag nanonood kami, ay, si Tita Mercy, may bago na naman siyang mga bulaklak, ganyan. Tuwan-tuwa kami. Kapag ka minsan nga, hindi ko na may upload yung mga bulaklak kasi baka sumasawa ng mga tao. Pero sa IG, gustong-gusto nila yon yung mga bulaklak Yes. talaga. Yes, Yun, nahilig. Kasi yung mga aspirations natin yan na parang nakikita lang namin sa pamamagitan ng contents mo. Kaya, Alam mo, hindi ko din ina-expect na yung work na to is magiging work ko. Nakikita ko lang to sa mga pelikula, yung suot ng mga uniform, di ba? Yung mga parang mga Miss Minchi, ng mga itsura na gano'n na. Pero talagang na-enjoy ko, lalo na sa France, alam mo, ang dami namin doon. Lahat kami talagang gaganda ng mga suot namin. And ako, I am trying my best. Ang buho ko talaga, hindi ako nagtatrabaho na nakalugay ito. talagang dapat nakatali, Talagang hindi Para ka pwede hygienic. wala kang alahas, talagang hapit na hapit ang buhok, palaging bagong ligo, yun, ganun talaga dapat. Ipakita mo talaga yung personality ng Pilipina, malilinis, yun yung gusto nila ng amo sa atin. Oo, totoo. Honesty, yung It's the best ating policy. pagiging sincere sa trabaho natin, yun ang nagustuhan nila sa Pilipinas. So, Tita, meron pa po ba kayong pangarap na hindi pa natutupad, na gusto nyo matupad? Ang isa ko talagang pangarap na hindi ko pa natutupad. In God's perfect time, alam ko mangyayari yun. Kasi malakas ang fighting spirit ko.
Gusto kong magtayo ng maliit na kainan lang sa bahay. Saan po? Sa atin or Sa dito? atin, pag uwi ko, pag na-for good ako, gusto kong makapagtayo magpapakilala ako ng isang Italian menu na hopefully na yun ay kagatin ng mga tao. Siyempre, Wow. more on Filipino Excited na food. kami dyan. Sa Batangas yan? Yes, Ay, more on naku. Filipino food pa rin. At magpapakilala lang ako ng isang Italian menu. And then pag nakilala nila yon at talaga nagustuhan nila, mag-a-add pa tayo ng another hanggang sa lumago. Magsisimula tayo sa maliliit. At ang dami sa aking offer. Natutulungan nila ako. Ang daming tumatawag. Ang daming kumukuha sa akin. May mga hotel, magte-training ako. And gusto kong makapagtayo din ng training center para doon sa mga nag-a-abroad. Ako mismo yung personally magte-train sa kanila. So, Abangan po napakarami namin. kong plano. Sana hopefully matupad yun. Naabangan namin yung Tita Mercy. Sa mga content creator naman, or nagsisimula ng content, gaya ko, anong maipapayo mo sa amin? Ang may papayo ko lang sa mga Para maging content viral. creators, sige, na magba-viral. Basta ang lagi kong sinasabi, kung gusto nyo mag-viral, bitinin nyo talaga yung manonood. Kasi Okay. doon talaga tayo Technique pala to, magba-viral. technique. Yan, yun ang technique. Bibitinin mo yung mga manonood. Paano Yes. yung bibitinin yung manonood? Yung halimbawa, para tayo nagluluto. Yung kagaya ng ginagawa ko, nagluluto ako, hindi ko pinapakita kung paano ko niluto yung pagkain. As in, inihahayin ko na siya na ready na. May Pinakita- curiosity sila. Oo, Parang, nako-curious. Okay, may ano sila. At saka nagko-comment sila sa baba, nagkakaroon ng engagement. Bakit ang ikli ng content mo? Bakit ayaw mong ipakita yung tunay na kung paano mo siya iniluto? So, ang sinasabi ko na lang, call me, tawagan niyo ako, tuturuan ko kayo personally. Kasi ako gusto ko para magkaroon din tayo ng, doon nagsisimula yung magandang friendship lalo na yung mga artista Yes. na nagko-comment sa akin. Nagme-message sila, alam na nila ang gagawin nila. Nag-uusap kami through message, nagtatawagan kami, nagtatanong sila sa akin ng mga recipe, kung ano yung kung paano niluluto. So yun, maganda din yun. Isa din yun para mag-viral yung ating mga content. Kapag binitin natin yung manonood, pag-uusapan tayo, Tsaka magagalit. magbabayan yan. Magagalit sa atin yung mga nanonood and doon tayo matutuwa si Algo. Pati si si Algo algorithm. mako-curious. Yun. Si algorithm. Yung last ko naman ditang tanong, ito very famous ka dito sa word na ay kainaman na. Saan ba galing itong ay kainaman na? Ito alam ko kasi Batanggenyo ako, pero paliwanag natin sa kanila kung ano ba itong ay kainaman na natin na nakalagay lagi sa ano mo. Iyon. Sa mga videos mo, sa mga reels mo. Ginamit ko yung word na ikainaman na kasi it is an expression ng mga Batanggenyo, Batanggenya. Yes. Ako. So, noong una, Guilty. yes, noong una, hindi ko talaga to ginagamit. Nung hindi ko siya ginagamit, hindi ganun kalaki yung views ko pa rin. Nagba-viral ako although pero hindi ganun karami yung views niya. And then yung ay kainaman na, ang dami nagko-comment, ano ba yan? Huwag kang gumamit niyan. Sabi ko, hindi ko pwede yung tanggalin yung ay kainaman na kasi yun yung trademark ko dyan ako nakilala. So, yun yung time na yung ay kainaman na talaga, doon po ako nakilala. So, Doon ka bumiral talaga ng bongga sa ay kainaman. at yung yung mga Batanggenya. Yes. Doon And din- we are very proud. Yes, Tita we are Mercy. very proud na Batanggenya kami. Doon po talaga ako nakilala. Yun. Yun po. Kaya ginamit ko yung ay kainaman na. Nakakatuwa naman. Thank you very much, Tita Mercy. Ang dami ko pang gustong itanong pero wala na tayong oras. Diyos ko, next time sana may part 2 o may part 3, part 4 pa ito. Kasi ang kasarap pa kwentuhan ni Tita Mercy. Ang dami kong natututunan, ang dami kong learnings. Ang pulot ko sa aral na to, sa totoo lang, yung hindi mo ine-expect na mangyayari sa'yo ay pwede palang mangyari. Yes. Yun ang pulot ko. Kasi ang daming unexpected kay Tita Mercy. For example, yung pagko-content niya, nagaling lang pala yun sa kanyang chef or prof chef, di ba? Yes. Na naging, doon ka siya pa yung nagbigay ng way para maging viral ka at maging kilala ka sa buong Pilipinas. Grabe, I'm very, very proud of you, Tita Mercy. Maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo. Isang Thank you honor very much. na mapansin ako ng pamangking Are, si PJ. At ang tangi ko Diyos lang ko. kung maisasabi sa inyo, maging humble lang tayo. Thank Huwag you, po thank you. tayong maging mayabang kung ano man yung nararating natin. Hayaan nating tao ang mag-angat sa atin at ang sarap po sa pakiramdam. Talagang mapapakainaman ka na talaga. Ay, Amen. kainaman na talaga. Amen. Yan. Next time, mga pamangkin, we will be having another interviews with a lot of people. Kaya stay put, dyan lang kayo. Maraming salamat for supporting me and for watching. Ciao. Until our Ciao. next video. Ciao.